Meron siyang icing SG3525. Ito po. Meron pa siyang isang IC. Itong maliit. LM358. Yun. LM358. Nag-iinit daw itong IC. 7815. Regulator. Check po natin. Lagyan po natin ng linya para po ma-testing natin dito sa power supply natin. Lagyan natin ng linya. Hihinangan natin. Hanap tayo ng wire dito sa ating mga putol-putol na wire. Ito, nakuha ko. Yan. Testing po tayo. Yung number 1 po, supply, positive. Yun po, dumaan doon sa diode, pumunta rito sa regulator. Number 1, itong number 1, supply, positive. Pumunta rito, tumawid sa diode, pumunta rito sa filter, pumunta sa regulator. Nag-out dito sa number 3. Ayun, pumunta rito sa IC. SG3525. SG3525A. Yung number 2, output. Output nitong transistor. 882. 882 tsaka 772. D882. 772. Yung number 3, ground po. Yung number 4, output po ulit nitong transistor. 882 din at saka 772. Testingin po natin. Lagyan po natin ng supply. Testing. Itong number 8. Ano to eh? Pwedeng i-ground. Pwedeng i-ground to, yung number 8. Ground natin to. Yan po. Testing na tayo. May wire na. Gagamitan po natin ng tingnan po natin kung may signal.
yung number 2 at number 4. Meron po tayong pan-testing ng signal. Ito. Testing po tayo. Itong positive, number 1. Sa mga nag-aaral dyan, matutong mag-testing. Yan. Ito pong number 3, ground po ito. Gaground natin. Yan. Ito po yung pinaka-probe niya. Test probe. Lagay po natin sa number 2. Output po yung number 2 eh. Tingnan natin may signal. So, supplyan po natin. Wala pong signal. Nag-iinit. Nag-iinit yung regulator. Ito. Yung number 4 naman po. Check natin. Yan. Wala din po. Balik natin. Wala pong signal. Check po natin tong output. Check po natin yung output. Tanggalin po natin itong 4 na output transistor. D882 tsaka 772. D772. B772. D882. Testing po tayo. Ayan. Testingin po natin yan. Testing po tayo, testing. D882. Testing po tayo. Ito po yung base. Number 3 po. Yung po base.
Ayan. Dapat po yan, wala. Yun, tanggal na po. Ito pong isa, buo po ito. Lagay po natin dito. Yan. Ito, D882. D882. Bali na natira yung B772. Yung dalawang nasa gitna. Testing po tayo. Ayan, ito po yung base nya. Ayan. Dapat po yan, wala pag binaliktad natin. Ayan. Collector emitter, wala po. Ayan. Base collector emitter, wala po. Pag binaliktad, meron. Buo po yan. Ito pong transistor na D882. Pag nakatapat po sa inyo, 1, 2, 3. Yung number 3 po, base. Yung number 2, collector. Yung number 1, emitter. Yan po yung D882. 2S D882. Ito po ang base. Ito ang collector. Yung number 2 collector, yung number 1 emitter. Yan po. Emitter collector, wala. Collector emitter, wala. Base collector, meron. Base emitter, meron. Base collector, wala. Pag binaligtad natin test probe. Base emitter, wala. Emitter collector, collector emitter. Yan. Buo po yan. Ganyan po pag testing yan. Ito naman po ang nasa gitna. Ang gala po natin. Ito, B772. Testingin po natin yung B772 na yan. Ganon din yan. 1, 2, 3. Emitter, collector, base. Yung base po nito, yung number 3. Okay. Testing po tayo. PNP to, itong B772. Ayan. Ito po yung base. Pag may reading, lipat sa collector,
emitter para may reading. Yun ang base. Baliktarin po natin test probe. Dapat wala po reading. Yan, wala po. Base collector, wala. Base emitter, wala po. Emitter collector, wala po. Collector emitter, yan. Collector emitter, buo po ito. Ito naman pong isa. Testingin din natin. Wala po kasing output to eh. Tapos nag-iinit pa yung regulator. Ito, tanggal na. Ganon din po ito. B772 PNP po. Testing. Ayan, ito po ang base. Yung number 3. May reading. Base collector, may reading. Base emitter, may reading. Wala po reading. Dapat po yan, may reading. Wala po reading, oh. Base collector, may reading. Base emitter, dapat may reading. Wala. Base collector, ay shorted. Base collector shorted. Shorted po ang base at saka collector. Ayan po. Ayan. Ayan. Sira po to. B772. Yan po. Ganyan po ang pag-testing yan. Testing po ulit natin ang ating PWM. Tingnan po natin kung magkakasignal. Shorted pala yung B772. Pwede na natin ibabad. Pwede natin ibabad sa power supply. Hindi nag-iinit eh. Ito po yung supply. Yan po, may power siya. Hindi na po nag-iinit. Tanggal natin yung shorted B772. Testingin po natin yung kanyang output na IC. Tingnan po natin kung magkakari. Ayan, may signal na po. Square wave. Square wave po yung signal. Ayun. Kita na yung signal. Square wave.
Hindi na po siya nag-iinit. May signal na. Kabilang channel, kabilang output. Yun din, meron din. Ayan, signal na po. Siya po kasi yung isang transistor, yung output B772. Okay, thank you po mga kasolar. Papakita ko po sa inyo ito pag pag testing ulit. Wala pa tayong pyesa eh. Bibili ako, kakabit ko, papakita ko ulit sa inyo. Mga kasolar, bali po yung tinesting natin na transistor, yung output po niya. Output po nitong PWM controller, itong driver board. Sira po yung isa, yung B772. Shorted po yung base at saka collector. Kaya po nag-iinit tong regulator LM35815. Ngayon, tinanggal ko tong output transistor. Nag-testing po ako dito sa output ng IC SG3525. Tinesting ko po yung output, yung number 14. Meron pong signal. At saka yung number 11 ng IC. Output din yan eh. Dalawa yung output yan eh. May signal din po. Di bali po yung trouble dito po sa B772. Nag-iinit po ito. Ngayon, wala po siyang signal nung sinukatan ko. Tinesting ko yung output, shorted po. Isa lang naman. Yung isa okay, pero wala din signal yung isa eh. Nadadamay dun sa isa. Yun lang po mga kasolar. Papalitan natin itong isa, tapos testing ulit tayo. Mga kasolar, titingnan po natin yung signal, kung okay na po. Ang testingin po natin dito, itong SG3525, kung may output po, kung may signal yung mga output niya. Ang output po nito, pin number 11 at saka pin number 14. Lalagyan po natin ng power. Para matesting po natin. Ayun. Meron na po. Square wave. Ayan po yan. Para makita. Tanggal. Tatanggal.
Number 11, 14 po yan. Yung number 11 po ito. Ayan. Meron din po. Ibig sabihin po, ang problema po talaga, yung sa output nung transistor. Yung 772. Pinaka-output niya. I-signal na po. ...21 kilohertz. Yan po yung frequency, 21 kilohertz. Yung duty cycle po, ito po, 47. Testingin po natin kung magbabago yung 21 kilohertz. Ayan po, tumataas. Naging 30, ano na po, 30 kilohertz. Ayan po, bumababa. Ibig sabihin po, buo po yung IC. Working po siya, function ng ano niya, nagpa-function. Ayan po, oh. Ayan na po. Binalik ko sa mababa. Mababang frequency. ...21 na ulit siya. Ibig sabihin po niyan, gumagana po yung IC buo. May signal na po yung ano, nakukuha. Ayan po. Number 14 at saka number 11. Nakuha po akong ano, transistor dito. Pamalit. Testingin ko ng tester. Pakikita ko sa inyo yung ano, ng multimeter. Kung okay po yung ano, yung nakuha kong pyesa. Testing po natin yung B772 na transistor output. Yung pong negative probe, lagay po natin sa base. Ayan po, para makita nyo. Ayan. Yung positive ng test probe ng multimeter sa collector, wala po reading. Sa emitter po, wala po reading. Babaliktad din po natin. Dapat po may reading yan. Yung positive ng test probe naman po, sa base. Yung negative, sa collector po. Ayan, may reading po. Dapat po yung base at emitter, meron din po. Ayan. Babaliktarin po natin. Lagay natin collector, emitter. Dapat po yan, wala. Po. Emitter, collector, dapat po wala. Ayan. Buo po yan.
Ito pa ho yung isa. Kahalo po kasi yung mga transistor eh. Hanapin po natin yung tinesting natin na defective. Ito po yung defective. Ayan po. Base collector. Meron po siya. Baliktad din po natin. Base collector. Ayan po. Ito po yung shorted. Yun pong base at saka collector. Meron po siyang reading. Shorted po siya. Ayan po. Tapos yung pong base at emitter, open naman. Shorted yung collector base. Ito po yung defective natin. Ito po yung defective. Lagay natin dito. Baka mahalo eh. Dito po tayo. May nakuha po akong isang pamalit eh. Base collector. Tapos reading. Base emitter. Dapat walang reading din po. Baliktad din po natin test probe. Positive naman sa base. Base collector. Dapat po may reading. Base emitter. Okay, buo po yan. Pero check din po natin yung collector emitter. Dapat po yan, wala. Baliktad din natin. Yun po. Collector emitter, yun po. Wala. Ito po ipapalit natin. Yun po. Hinang na po natin. Ano po siya? Kakabit. Hinang na lang po natin. Po. Kahinang na po. Ganyan lang po paghinang yan. Doon po sa mga beginners, ganyan lang po. Ayan.
kailangan po maganda din yung soldering nyo, matulis. Kasi po pag yung hindi matulis, kakalat po yung tingga niya, yung lead niya kakalat yung tingga, didikit sa ibang circuit. Testing po ulit tayo mga kasolar. Titingnan po natin yung titingnan po natin yung frequency tsaka yung signal, yung niya. Lagyan po natin ng power. Di ayos yung ay tsaka na yung tsaka na po yung aking hindi na siya humihigpit, suksok na lang sa loob. Sinuksok na lang po, hindi na siya humihigpit. Yan po. Po yung pang testing natin. Kukunik po natin sa number 4. Ayan po. Kunik po natin sa number 4. Hirap. Isang kamay lang eh. Yan po. Square wave. Signal na po. Ayun po siya, nakakabit sa number 4. Yun po yung output. Frequency 21 kHz. Duty cycle 47. Ilipat po natin sa number 2. Yan po. Sa number 2. Buo na po siya. Ang naging diferensya po nito, shorted yung B772, base at collector. Kaya po nag-iinit ng regulator, yung 7815. Tapos wala po siyang output. Ngayon po, meron ng output po yung pin number 2 and number 4. Ito po yung nasira.
pinalitan po natin. B772. Okay na po mga kasolar. Thank you po. Sana may natutunan po kayo sa pinakita ko sa inyo na pag troubleshoot po nitong ano natin. PWM inverter driver board. Thank you po.